Naku po, dalawa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo nagkakainitan na. Ang China at ang Amerika. Handa na po ba tayo kung sakaling maapektuhan tayo ng kanilang digmaan? Title po nito, China at Amerika nagkakainitan na. Handa na sa gyera ang parehong bansa. Huling babala sa mga Hamas. Siyempre, hatid po sa atin ito ni John Reps. Huwag niyong kadilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanya. Huwag niyo rin kadilimutan po na mag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ang 100k subscribers. Stay active, like this video, comment down below. Simulan na po natin to dahil grabe po ang mga nangyayari talaga ngayon sa mundo. Let's do this. Tila magkakasubukan na ngayon ng Amerika at China matapos sabihin ng Amerika na handa umano ang bansa nito na makipagyera sa China. Ito ay tugon ng Amerika sa mga banta ng China kasunod ng pagpataw ni Pangulong Trump na mga bagong taripa sa China. Sinabi naman ni Defense Secretary Teodoro na ang Pilipinas ay gumagawa sa ngayon ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ng pag-iisip upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone sa West Philippine Sea. At sa ibang balita, isang fighter jets ng South Korean Air Force ang aksidenteng nagpakawala ng 8 bomba na tumama malapit sa mga sibilyang kabahayan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Subscribe po kayo kay John Reps. Solid. Tila nagsisimula na ngayon ang initan ng Amerika at China kung saan sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong Miyerkules sa isang interview ng Fox News na ang Amerika ay handa para sa digmaan kontra China. Ito ay tugon ni Hegseth sa mga banta ng China kung saan sinabi ng China sa isang post nito na kung digmaan ang gusto ng Amerika, maging ito ay isang digmaang taripa, isang digmaang pangkalakalan o anumang uri ng digmaan, ay handa umano ang China na lumaban hanggang sa wakas. Ito na po ang ating hindi pinaka-aantay, no. Ayaw po natin na mangyari to, pero mukhang inevitable, no, na pwedeng posibleng mangyari talaga. No, ayun, no, if war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any type of war, kahit anong klase ng gera, no, we're ready to fight till the end. Handa kaming lumaban hanggang sa huli o hanggang sa katapusan. Yun ang sinasabi ng China. Talagang pumapalag po ang China kasi po, no, pinatawan po ng 20% tariff, no, tinaasan po ng tariff po ng US itong China, no, 20%, at pati po ang Canada, Mexico tinaasan din ni Donald Trump ng taripa na 25%. So 20% lang po ang tinaas kay kay Xi Jinping, pero ito na po ang kanilang response sa Amerika, no. Paano pa po para pag tinatawan pa sila na mas mataas pa? Mukhang ito na talaga, mangyayari na talaga ng yung gera na ayaw nating mangyari, no. Kahit anong gera pa raw kasi sabi ng China ay lalaban daw sila, handa na sila na lumaban dito sa Amerika. At syempre ang Amerika po ay hindi rin patitinag, no, kasi sabi lang po kanina, no, handa rin ang Amerika na lumaban sa gera dito sa China. Nako po, maapektuhan po tayo dito malamang dahil tayo po may MDT po tayo sa Amerika. Kung sakaling matuloy po itong digmaan to, kailangan po natin tumulong sa Amerika kasi po may MDT tayo. Ganun po yun, magbibigay din po tayo ng tulong kapag nagkaroon po ng digmaan. Anumang uri ng digmaan ay handa umano ang China na lumaban hanggang sa wakas. Tama. Ito ay kasunod ng pagpataw ni Pangulong Donald Trump ng mga bagong taripa sa China. If war is what the US wants. Ang kulit ni ang kulit ni John Reps, kupal yun nakalagay. Taripa sa China. Linjian kupal. War is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war. We're ready to fight. Tumatawa po tayo pero napaka-seryosong topic po to dahil ito na nga po, no, talagang sinabi na po ng China na kahit anong mangyaring gera pa yan ay handa silang lumaban sa Amerika, at vice versa. Sinabi rin ng Amerika na lalaban din sila ng
ng hanggang wakas din syempre dito sa China. Alam po natin na number 1 at number 2 malakas na bansa yan sa buong mundo. Sila po ngayon ang mga superpower sa buong mundo. At eto na po talaga. At sana naman mahilot pa to. Lagi ko pong sinasabi na wala pong totoong panalo sa gera. Dahil totally maapektuhan po tayo. Dahil unang-una, ika-una at ikalawang malakas na bansa yan. World War III po ang magiging sanhi nila kapag po nagtatuloy po ang digmaan po nila at wala po talagang magandang idudulot ang gera. Sana ipagdasal po natin na wag po matuloy ito. Till the end. Ayon kay Hegseth, ang mga nagnanais ng kapayapaan ay dapat na maghanda para sa digmaan na itinatampok ang mga pagsisikap ng modernisasyong militar ng Amerika. Anya, nabubuhay tayo sa isang mapanganib na mundo na may makapangyarihan, maunlad na bansa na may iba't ibang ideolohiya. Lalo ngayon kung tutuusin, yung mga kakampi ni Donald Trump o kakampi ng Amerika ay tila kinakalaban na rin niya doon sa west, no? Sa west side na yung Canada, yung Mexico, kasi pinatawan niya rin ng mataas na taripa na 25% eh. Tapos pumalag din yung Canada at yung Mexico, pinatawan na rin sila ng 25%. So hindi po natin alam kung anong kahinatnan nito. At meron ding hidwaan sa Ukraine, no? Yung Amerika. Dahil tinabla ng Amerika yung Ukraine, nag-pull out sila ng suporta sa Ukraine at tila di umano na mukhang aanib o magkakasundo na ang Amerika at ang Russia. Kaya hindi po natin alam kung ano mangyayari, kung baka po magbaliktad ang sitwasyon, baka mamaya mas maraming kumampi sa China dahil nga po yung diskarte ngayon ni Donald Trump ay kinakalaban niya ang kanyang mga kakampi. Pero sana naman po wag po talaga matuloy ito dahil wala po talagang totoong panalo rito. We're prepared. Those who long for peace must prepare for war. That's why we're rebuilding our military. That's why we're reestablishing deterrence and the warrior ethos, is because we live in a dangerous world with powerful ascendant countries with very different ideologies. You mentioned defense spending. They're rapidly increasing. Mabilis na diba? They're rapidly increasing their spending on military. So yung China talagang nagbibigay sila ng matinding pondo nila para palakasin ang kanilang military o ang kanilang sandatahang lakas. No, kaya kailangan maging handa rin daw ang Amerika, kaya yun din ang ginagawa nila. Nagpapalakas at handa sila na lumaban sa gera dito sa China. Grabe po ang nangyayari ngayon sa mundo. Hindi po natin akalain na mag-i-escalate lang ganito. No? Saglit pa lang po umuupo ulit itong si Donald Trump, pero ganito na po yung nangyayari. No? At wala po talagang panalo dito dahil tayo po at ang ating mga anak po ang maapektuhan po dito. Bagamat hindi po tayo ang sentro ng paglalaban na to, ay maapektuhan tayo. Siyempre magdi-deploy din tayo ng mga pangdepensa laban sa China dahil kaalyado natin ng US. Bobombahin din po tayo ng China kung tutuusin, no? Kaya magdasal po tayo na wag po sana matuloy ito. Dinagdagan ng Amerika ang kanilang paggasta sa pagtatanggol at modernong teknolohiya na naglalayong mangibabaw ang Amerika. Ang mga pahayag na ito ni Hegseth ay dumating matapos ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian ay nagbabala na ang China ay handaan niyang lumaban hanggang sa wakas bilang tugon sa mga aksyon ng Amerika maging sa isang digmaang pangkalakalan o labanan sa militar. Sinabi rin ni Hegseth na kung gusto nating pigilan ang digmaan laban sa mga incheck o iba pang mga bansa ay kailangan anya nating maging malakas at binibigyan diin na ang lakas ay mahalaga para pigilan ang digmaan. Kaya habang maaga pa po, kailangan na nating totally magpalakas ang Pilipinas. Paging Pangulong Bongbong Marcos, gawin niyo po sana lahat ng paraan para mapalakas po ang ating sandatahang lakas. Para pag dumating po itong digmaan to ay kahit papano'y handa po tayo. At kailangan magkaroon po ng matinding training po. Pati ang mga sibilyan, tayo pong lahat, para makalaban tayo dito sa China dahil kaalyado po natin ang Amerika. Wala po tayong lusot dito. Damay po ang buong mundo dito dahil dalawa pong superpower na bansa ang magtutunggali o maglalaban dito sa digmaan na to. If we want to deter war with the Chinese or others, we have to be strong. And that president understands peace comes through. Sinabi rin ito na si Trump ay may mahusay na relasyon kay Chinese President Xi Jinping at hindi naghahanap ng digmaan sa China, kundi sila ay naghahanap ng makasaysayang kapayapaan. Kaso nga lang nga, 'di ba? Doon nga na trigger din si Xi Jinping yung binigyan sila ng 20% na tariff
Kaya ito na talaga, kahit anong gera nga daw, sabi nung spokesperson ng China, lalaban ng China kahit tariff trade pa yan, tariff war pa yan, kahit anong war, lalaban ng China, handa silang lumaban sa Amerika. Ngunit kung mayroong nagmamatigas, ay nakahanda umano ang Amerika para sa lahat. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang kanyang tungkulin bilang Defense Secretary ay tiyaking handa ang kanyang bansa at ang Amerika ay may sapat na kakayahan sa labanan. Ang gulo na talaga ng mundo, mga kabayan. But my job as the Secretary of Defense is to make sure we're ready. We need the defense spending, the capabilities, the weapons, and the posture in the Indo-Pacific, which is something we're very... No? Ang liwanag po, no, lalo po sa Indo-Pacific daw. Damay talaga tayo dahil tayo ay nandito sa lugar na yan. At yun, isipin nyo, no, sinasabi niya kailangan daw nila magpalakas. Pero actually, handa ang Amerika. Siyempre, may secrecy yan eh. Hindi nila basta sinasabi ko anong meron silang gamit o meron silang panggera. Diba? Siyempre, number 1 silang bansa eh. Meron sila, capable sila. Diba? Pero ang dating kasi dito, ayaw talaga ng Amerika ng gulo. Pero kung ito ay totoong mangyayari at ang China yung magsisimula, wala silang dahilan para hindi sumagot o hindi mag-fight back. Alam nyo yan, 'di ba? Syempre ginera ka na eh. Nagpalipad na ng kung ano yung China halimbawa, 'di ba? Magre-response talaga ang Amerika. At sana kung sakaling matuloy man to, wag mapunta sa nuclear war. Kasi po yun po ang pinakakinakatakot ng buong mundo. Dahil kapag po nangyari yun, tapos na. Tapos na ang boxing. Alam nyo na, yung ating planet Earth, ang ating mundo ay masisira. At alam nyo na yung nangyari, diba, nung Japan at nung Amerika, yung binomba nila yung Japan. Ganun po yung mangyayari. At mas malalakas na po ngayon ang mga nuklear. Sana po wag po mangyari yun. Lahat po tayo ay madadamay. Tala, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro noong Miyerkules sa isang interview ng Associated Press na ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay gagawa ng mga hakbang upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na magpataw ng air defense zone o paghihigpit sa kalayaan ng mga pag-flight sa ibabaw ng South China Sea at maging sa West Philippine Sea kasunod ng mga komprontasyon sa pagitan ng Chinese aircraft at Philippine aircraft. Sinabi ni Teodoro na ang tumataas na agresyon ng China sa pinagtatalunang karagatan ay itinuturing na ngayon na pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng Pilipinas at dapat ding ituring bilang isang pangdaigdigang banta dahil maaari itong sumakal sa isang pangunahing ruta ng kalakalan na mahalaga para sa pandaigdigang supply chain. Tama. Sinabi ni Teodoro na tinatalakay ng mga opisyal ng depensa ang posibilidad na ang China ay magpataw ng tinatawag na Air Defense Identification Zone o anumang exclusion zone upang higpitan ang paglipad ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid. Well, kung talagang matutuloy ang digmaan na yan ng Amerika at ng China, gagawin na lahat, no? Sasamantalahin na ng China lahat para sila ang lumamang dyan sa West Philippine Sea o sa buong Indo-Pacific. Hahawakan na po nila yan. Kasi isipin nila, no, total, eto na eh. May digmaan na laban sa Amerika. Gagawin na po nila lahat para masakop yan. Magtatayo sila ng mga military base dyan para meron silang kalamangan, no, sa digmaan. Pero syempre tayo may mga EDCA sites din tayo. Malamang popondohan o palalakasin din ng Amerika yung mga EDCA sites po natin na yan. At hindi lang po sa atin may EDCA site, no. Pati sa ibang bansa, sa Japan, sa South Korea, kampre aliado ng Amerika yan eh. Dadamihan na po nila dyan yung mga missile system malamang. Ganun po yun, no? Mag-uunahan yan dalawang bansa na yan para magpalakas dyan sa Indo-Pacific o sa buong Southeast Asia o sa Asia. Gagawin na rin lahat po ng panlalamang ang China dyan sa buong Indo-Pacific at syempre sa West Philippine Sea. Itinuturing ng China bilang airspace nito sa South China Sea at iyon anya ay isang napakaseryosong paglabag sa international na batas. Dagdag pa nito. Wala na, hindi na i-recognize lalo ng China yung UNCLOS na yan kapag nasa verge na sila ng digmaan laban sa Amerika. Gagawin na po nila lahat yan. Teodoro, ang Pilipinas ay gumagawa ng kombinasyon ng mga hakbang kasama ang mga bansang katulad ng pag-iisip upang kontrahin ang anumang naturang aksyon ng China. Anya, sila ay bumabalangkas ng mga hakbang sa contingency upang tumugon o magkaroon ng wastong mga hakbang ng aksyon, ngunit hindi na ito ididetalye. The Philippines will take a combination of measures, singularly and with like-minded nations, to counteract
these activities of China. Naturally, we cannot discuss the specific moves. But then again, that is a very serious transgression of international law which will demand a response. Sa akin din talaga, wag nang laging sasabihin sa media kung anong mga moves natin, kung anong kailangan nating gawin. Kailangan may secrecy para hindi na po na-check yan ng China. At sa akin po, no, wag po tayo maging kampante. Tayo pong mga mamamayan, buong Pilipinas, no, tayong mga Pilipino, wag po tayo maging kampante. Kailangan handa tayo, no? Lagi po tayo makinig ng mga balita at talagang alamin natin kung anong mangyayari between China at ang Amerika. Dahil totally damay tayo kapag nangyari o natuloy po yung kanilang digmaan na yan. Wala po tayong lusot dyan, wala tayong talagang lusot. Kung tutuusin, no, damay ang lahat ng bansa sa buong mundo kapag yung dalawang higanteng bansa na yan ay nagdigmaan. Wala pong bansang hindi pwedeng maging involved dyan. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, tila naiinip na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kakahintay na maibalik ang mga hostage dahil delay na naman ang pagpapalaya ng mga Hamas. Kaya naman nagbanta itong ibabalik na lang ang puwersa militar nito sa Gaza at muling pulbusin ang buong lugar hanggang sa maubos na lang ang mga Hamas dahil maraming duda na baka wala ng buhay sa mga natitirang hawak ng Hamas. Grabe, no, nung pagpasok po ng 2025, mas lumalala ang kaguluhan sa buong mundo. No, sana naman matapos na po to. Ito dyan din sa Middle East, sobrang gulo. Hindi na po natapos ang kaguluhan. Imbis na pabawas po ang kaguluhan, padagdag po ng padagdag. At dumagdag pa tong dalawang superpower na bansa na Amerika at ang China. Sana po hindi talaga matulot yung magdasal po tayo dahil wala pong panalo dito. Dahilan kung bakit dinidili nito ang pagpapalaya. At dahil dyan ay kaagad namang nag-post si US President Donald Trump kung saan sinabi nito na maaaring pumili ang mga Hamas kung hello or goodbye. Palayain ang lahat ng mga hostage ngayon at kaagad na ibalik ang lahat ng mga bangkay na mga Israeling tinudas ng grupo. Ipinadala na umano niya sa Israel ang lahat ng kinakailangan nito para matapos ang trabaho. Walang sino mang miyembro ng Hamas ang magiging ligtas kung hindi umano gagawin ang kanyang utos. Ayun na, grabe rin to si Donald Trump, no? Tutuldukan niya na ang problema dyan sa Israel, kaya tinodo niya na rin yung suporta sa Israel. Ani Trump, kausap na niya ang mga dating hostage na nasira ang buhay dahil sa mga Hamas, kaya't ito na niya ang pinakahuling babala ng Amerika. Sipin nyo, no? Hamas, anong gusto nyo? Hello o goodbye? Grabe. Para sa pamunuan, ngayon na ang oras upang umalis sa Gaza habang may pagkakataon pa ang Hamas, gayon din sa mga tao sa Gaza. Isipin nyo, no, yung nasa picture na yan, no, ganyan ang mangyayari, no, kapag nagkaroon ng matinding digmaan ang Amerika at ang China. Mas malala po dyan, no, kaya ay nako, sana po hindi po talaga matuloy ito dahil ay lahat tayo maapektuhan talaga, lalo na po ang ating mga anak. Isaan niyang magandang kinabukasan ang naghihintay kaya't gumawa ng isang matalinong desisyon, pakawalan ang mga hostage o magbabayad sa impyerno. Samantala, ang mga Air Force naman ng Israel at Amerika ay nagsagawa ng pangunahing pagsasanay militar sa Mediterranean. Ang pagsasanay ay isa umanong operasyong magkasanib na pag-atake na nilahukan ng dose-dose ng mga fighter jets at B-52 strategic bombers na nagbibigay babala sa mga bansang gustong makisali sa gulo. At dagdag na balita mga kabayan, sinabi ng South Korean Air Force na isa sa mga fighter jets nito ang aksidenteng naghulog umano ng 8 bomba sa maling lugar sa panahon ng pagsasanay na nagresulta ng pagkasugat ng mga sibilyan. 8 MK-82 General Purpose Bomb ang umano'y nag-abnormally released mula sa isang Air Force KF-16 fighter jets na tumama sa labas ng designated firing range. Ayun nga lang, no, grabe, kawawa yung mga inosenteng mamamayan. At labis na ikinalulungkot ng Korea ang insidente na nagresulta ng mga civilian casualties. Ayun lang po, no, grabe. Kayo po, ano pong komento nyo dito sa ating napanood, no? Mukhang inevitable matutuloy talaga ang matinding digmaan na to ng dalawa sa pinakamalakas sa buong mundong bansa na China at ang Amerika. Wala pong nagbaback down. Sinabi ng China na kahit anong gera pa yan ay lalaban kami hanggang huli. At sinabi rin ng Amerika na lalaban din sila sa China
hanggang huli at sila'y totally nagpapalakas parehas. No, comment down below. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe sa channel ni John Reps. Don't forget to subscribe din po sa ating channel at sumubaybay po tayo dito sa nangyayari po sa buong mundo. Lalong-lalo na po dito po sa hidwaan ng China at ng Amerika. See you all. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. God bless and peace out. Bye.